Pag-usapan po natin tong video ni Bimbi na nag-viral. Umani na samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Papanoorin po natin and then basahin natin yung mga naging reaksyon ng mga netizen and then mamaya magbigay po tayo ng reaksyon. Eto na po. Future mother-in-law get her lechon and flowers. Yes, okay. Yeah, and I like, basta I want lang that my future balae, okay, should be religious, okay? Meaning, basta Bible-based. You can be Catholic, you can be born again, basta Christian. Gusto ko yan. Para at least wala tayong arguments about religion. Right? Yeah. Okay, thank you. At agree naman siya. And gusto ko yung girl, kailangan talaga. I want someone na who really, Who loves you? No. You don't want her to love you? She doesn't have to. She has to adore you. Okay. Yeah. I'm not gonna live with her. Right? Yeah, but we'll visit every, 3 times a week. I don't think she's gonna agree to seeing me 3 times a week. No, I hope she will. She won't. Mom, I think she'll do it for your bags. Oh, Oh my God! I'm so sorry. Hoy! Huwag kang ganyan. Your hands. Huwag mo Ewan ko sa'yo. Ibigay ko po muna sa inyo ang reaksyon ng mga netizen bago po yung sarili kong reaksyon. Ang sabi po dito ni Chills, kung lumaki kay James Yap yan, future Gila sana, kaso ibang future yung line niya. Nag-reply si Joshua, sabi niya, and that's perfectly okay. Now we learned how caring Bimbi is even with his mom alone. Ang sabi naman dito ni CJ, the way Bimbi's, he takip his hands when he laps. Sabi naman dito ni Roy, dalaga na si Bimbi. Sabi naman dito ni Aitana, swerte na magiging future BF ni Bimbi. Sabi ni Serenica, dalaga ka na Bimbi. Sabi ni Rampman, movement and the way he talk. Sabi ni Munya, confirmed. Sabi ni Evie, I don't understand the hate and judgment that Bimbi gets. Has he ever been disrespectful or scandalous to receive such criticism? Actually, mga kababayan, ilan lang po yan sa mga comment na nakita ko. Marami pa pong comment na talagang sobrang negatibo at may tema ng pangungutya, no? Hindi po maganda sa pandinig. Lalo-lalo na kung mababasa ito ni Miss Chris Aquino. Sana wag niyo mabasa considering na meron po siyang iniindang health condition. Hindi po maganda karamihan sa mga naging komento at talagang parang nang-judge, no? Judgmental yung mga komento. Marami nag-comment na hindi maganda pero marami ring sumusuporta at nagtatanggol kay Bimbi. Ito naman po yung aking reaction dyan. Kung ano man yung pinagdadaanan ni Bimbi, napagdaanan din po natin yan. Talagang mahirap po yung sitwasyon na yun na hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na kung ang isang tao ay nagpapakita ng malambot na pagkilos or malambot na pananalita, kahit pa tumitili yan, hindi po ibig sabihin nun na ang kanyang orientation ay hindi na po straight, no? May mga straight po na talagang malambot magsalita dahil sobrang polite nila at dahil na rin sa magandang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Lalo na kung lumaki sila sa nanay. Kahit naman totoong lalaki sila, malambot silang kumilos or malambot silang magsalita dahil ganun po sila pinalaki na maging magalang at maging mahinahon. At siguro dahil na-adapt na rin niya sa environment. Pero hindi palagi na ang ibig sabihin nito ay hindi straight yung taong yon, And alam niyo po, kahit naman hindi straight si Bimbi, kahit pa yung nakita natin dun sa video ay reflection or nagpapakita na siya po ay hindi straight, wala naman pong dapat problema doon dahil sa panahon ngayon yan po ay tanggap na. Pero may mga ilan pa rin na talagang hindi tanggap, no, at kukutsain pa at gagawin pang pang-iinsulto yung ganong uri ng orientation. So, regardless kung straight or hindi, wala namang pong problema dapat doon at wag po nating husgahan. Dahil si Bimbi, kahit ganyan, inaalagaan po niya yung nanay niya. Wala akong nabalitaang inagrabyado ng bata. Wala akong nabalitaang nakaaway niya or inaway niya sa social media at kahit sa personal. No? So, wala akong nakikita na magandang dahilan para makatanggap siya ng mga negatibong komento pagkatapos nga po na kumalat yung kanyang video na iyon. Kahit pa magtakip siya ng bibig at gusto niyang tumili o gusto niyang i-express yung sarili niya dahil dun sa naramdaman niya habang nakikipag-usap siya sa nanay niya, wala naman pong problema kung papaano niya gustong i-express ang sarili niya. And again, hindi po natin dapat ginajudge ang sexuality or orientation ng isang tao base sa kilos at pananalita niya. Hindi po yun doon nalalaman. And again, kung si Bimbi man ay hindi po straight, wala po dapat problema.
Sa totoo lang, aminin ko po, naawa ako sa kanilang mag-ina dahil talagang si Miss Chris Aquino, kahit alam mo yon, sobrang deteriorated na ng health niya, hindi pa rin siya nilulubayan ng fake news, no? Ng mga vloggers na gustong kumita, na ginagamit yung kanyang health condition. Sinasabi, si Miss Chris Aquino daw ay pumanaw na, at kung ano-anong exaggerated na balita ang sinasabi patungkol kay Miss Chris Aquino at sa kanyang karamdaman. Yung mga vlogger na hindi nagpapakita ng muka at talagang gumagamit ng AI or boses lang ang nakikita, tapos gumagawa ng mga fake news at kwento about Miss Chris Aquino, tapos tarabo ng milyong-milyong views, no, at pagkakakitaan si Miss Chris Aquino. Yun yung mga taong walang konsensya, no? Tapos ito, yung mga tao, kukutsain yung anak ni Miss Chris, no? Talagang naaawa po ako sa kalagayan nila. Kahit pa sabihin natin mapera yung mga yan, kahit pa sabihin natin yan ay maganda ang kondisyon sa buhay, no? Pero yung treatment naman na ginagawa sa kanila ng mga tao, no? Wala akong nakitang ginawang masama si Miss Chris Aquino sa bansa, no? Siya ay pinakamataas na taxpayer noon at hindi po siya nangulimbat ng pera ng bayan. Ganun din kay Bimbi. Kaya nakakalungkot na may mga taong gumagawa ng fake news sa kanilang mga content at vlogs para lamang pagkakitaan si Miss Chris Aquino. At may mga taong kung ano-anong negatibong sinasabi patungkol sa pagkilos at pagsasalita ni Bimbi. Wala pong problema kahit hindi straight si Bimbi. Dahil wala naman po siyang tinatapakan na tao. Kamakailan po ay na-reveal ni Miss Chris Aquino na nasa onset na siya ng lupus. Sabi dito sa mga balita, Chris Aquino says health issue has become more complex, bears onset of lupus. Sabi pa dito, Chris umaaray na sa gastusin sa pagpapagamot sa US, Bimbi, pauuwi na para magtrabaho. Hindi po biro yung laban na hinaharap ni Miss Chris Aquino at ng kanyang mga anak at pamilya, no? Kahit pamayaman, kita mo naman, ayan, nahihirapan na sila financially at kakailanganin na magtrabaho ni Bimbi para matulungan ng kanyang nanay. Maraming nag-testify, nagbigay ng testimony nila na si Bimbi daw ay maalagaing anak, no? Especially yung mga artista na bumibisita kay Miss Chris Aquino, nakikita nila kung paano alagaan ni Bimbi si Miss Chris Aquino. At ngayon, magtatrabaho na at tutulong na si Bimbi para may panggastos, no? May pangtustos si Miss Chris Aquino sa kanyang mga medical needs, no? Hindi po biro yung medical condition ni Miss Chris Aquino, sobrang magastos, talagang sakit pang mayaman. Kaya naman talagang nakakapikon, nakakagalit, at nakakalungkot din at the same time na makakita ng mga vloggers na gumagawa ng mga fake news, disinformation about kay Miss Chris Aquino para lamang kumita. Kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo sa ipinakita ko sa inyo? Kay Bimbi at kay Miss Chris Aquino, ipag-pray po natin sila. Supportahan po natin si Bimbi, ano man siya or sino man siya. Wala pong ginagawang masama yung bata, wala po siyang tinatapakang tao, wala po siyang binabastos na tao. Ano pong masasabi nyo mga kababayan? Sana po makapag-comment kayo sa ibaba at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.